Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa Miyerkules na ika-17 linggo sa karaniwang panahon. Isama po natin sa ating banal na misa ang may mga paintensyon sa araw na ito. Pasasalamat ni Soli Cañeca at family. Para sa kagalingan at kaligtasan ni Nadia Jacob, Marco Rigor Antigua, Teresita Antigua, Maripe Angel and Princess Simons, Roseman Galit, Joman Galit, Amanda Galit, Baby Aven Galit, at Christian Galit. Gayon din po para sa kaluluwa ni Maria Purificacion de Honor Sending. Ang mamumuno po ng ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Haris Enigo Garcia. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Minamahal kong bayan ng Diyos, ang umagang ito ay iniaalay natin bilang isang panibagong umaga ng ating pamimintuho sa mahal na ina ng Diyos na ang taguri ay ina ng laging saklolo. Nawa si Maria bilang ating reyna at ina ay mamagitan sa bawat oras, araw ng ating pag-iral dito sa mundong ating ginagalawan. Ngayon din pong araw na ito'y ginugunita natin ang dakilang kapistahan ni Santa Marta. Nawa ang kanyang kagustuhan na maglingkod sa kanyang Panginoon ay maging daan at inspirasyon din po ng ating pagpapalalim ng ugnayan natin sa Diyos. Minamahal kong mga kapatid, bayan ng Diyos, bago po ang lahat, aminin muna natin ang ating nagawang pagkakasala upang tayo pong lahat ay maging marapat
na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay ang lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, binarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugdan
ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaharian. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa bisa ng iyong kagandahang loob, pinagindapat mo kaming turuan at aralan sa kaloobang dulot ng iyong kabutihang loob para sa sangtinakpan. Magiliw mo kaming lahat ay makasunod ng may kalayaan. Ito'y aming hiling, alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Napakahirap ng katayuan ko. Bakit pa ba ako isinilang sa sangmaliwanag? Lagi akong may kaaway at katalo sa lupain. Hindi ako nagpautang, at hindi rin naman ako nangutang. Gayunman, nilalait ako ng lahat. Nagsalita ka sa akin, at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga salita mo'y aking kagalakan. Ako'y sa iyo, Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ko sinayang ang panahon sa pagpapasasa sa buhay, kasama ng ibang mga tao. Ni hindi ako nakigalak sa kanila. Manapa, nanatili akong nag-iisa, sapagkat may ipinagagawa ka sa akin. Kaya nga, nagpupuyo sa galit ang kalooban ko. Bakit hindi na natapos ang aking paghihirap? Bakit hindi na gumaling ang mga sugat ko? Talaga bang wala ng lunas ito? Wala ba akong tatanggapin kundi kabiguan? Gaya ng isang batis na natutuyo sa tag-araw. Ganito ang itinugo ng Panginoon. Kung manunumbalik ka, tatanggapin kitang muli, at ika'y muli kong gagawing alipin. Kung magsasalita ka ng bagay na may kabuluhan, at iiwasang sambitin ang anumang kasumpa-sumpa, gagawin uli kitang propeta. Babaling na muli sa iyo ang mga tao. Subalit huwag kang paroroon sa kanila. Sa harapan ng mga taong ito'y gagawin kitang isang matibay na pader na tanso. Makikipaglaban sila sa iyo, ngunit hindi kanila matatalo. Sa iyo ako upang ika'y pangalagaan at ingatan. Ililigtas kita sa kamay ng masasama at iingatan laban sa mararahas. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutunggon. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Tugon po. Sa aking kaaway, iligtas mo ako, Panginoong Diyos. Ingatan mo ako pag sila'y lumuso. Sa masamang tao ako ay iligtas, at sa pumapatay agawin mo ako at ipagsanggalang. Tugon po.
Sila'y nag-aabang, pagmasdan mo yaong taong mababagsik. Nagtipot ang layong ako ay iligpit. Ang dahilan nito, di dahil sa ako'y may pagkakamali, o may pagkukulang na ako ang sanhi. O Diyos, masdan sila at nagdudumali. Tugon po. Ikaw, Panginoon, ang aking malakas na tagasanggalang. Ikaw ang muog ko at aking kublihan. Ako'y minamahal, mahal ako ng Diyos. Ako'y lalapitan upang ipamalas ang kanyang paglupig sa mga kaaway. Tugon po. Ngunit aawit ako, pagkat ang taglay mo'y pambihirang lakas. Sa tuwing umaga, ang awitin ko'y pag-ibig mong wagas. Tugon po. Pupurihin kita, tagapagtanggol ko at ang aking kublihan. Diyos kong mapagmahal. Tugon po. Magsitayo po ang lahat at salubungin natin ang mabuting balita ng Panginoon. Aking mga kaibigan, alam na ninyo ang tanan na mula sa amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling buhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin kahit mamatay ay mabubuhay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon. Sagot niya, nananalig ako sa inyo, kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas, na inaasang paririto sa sanlibutan. Minamahal kong bayan ng Diyos ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Magandang at maulang Miyerkules po ng umaga sa inyo pong lahat. Pumalakpak sa tuwa at galak ang mga anak ng Diyos. Patingin nga po ng inyo pong masasaya at mabubuting mga ngiti. Huwag niyo pong kakalimutan pagngiti. No? Sapagkat ang ngiti ay nakapapawi ng lahat ng bagay na iyo pong tinadala at pinapasan. Amen? Amen. Nung nakaraan, pinagdiwang natin ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Magdalene.
Kapwa sila na tinatawag na si Mariang taga Betania. Ngayon, ipagdiriwang naman natin ang kapistahan ng kanyang kapatid na si Santa Marta. Isa sa tatlong mga famous character sa Synoptic Gospel ni Lucas at ni Juan, Mateo at Marcos ang magkakapatid na ito. Sa kadahilanan, si Marta at si Maria ay may isa pang kapatid na lalaki na siyang tinuring at ang taguri matalik na kaibigan ni Jesucristo, si Lazaro. Kaya nga, ang tatlong ito ay kilala kapag po pinag-uusapan ang iba't ibang tauhan sa Biblia, lalo na sa Bagong Tipan. Kaya nga, ngayon, ang pagdiriwang natin ay ang kapistahan ni Santa Marta. Humugot po tayo ng ating pong inspirasyon sa ating homilia at sermon sa umagang ito. Kung nababatid natin ang kwento at tagpo na kung saan ay sinalubong ng magkapatid na ito si Jesus na ang tawag nila ay guro. Yung isa ay abala sa pag-aasikaso at yung isa naman ay walang ginawa kundi sundan kung saan patutungo si Jesus at uupo sa kanyang paanan para makinig. No? Kaya nga, nais ko pong dito hugutin ang mahalagang aral na itinuro ng dalawang magkapatid na ito sa buhay pananampalataya at sa buhay ng bawat isa sa atin. Tatlo po ang nais kong pagnilayan natin sa umagang ito. Kilala po ang ating pong bansa, kilala ang mga Pinoy sa tinatawag nating pagiging hospitable o yung tinatawag na hospitality. Ano pong ibig sabihin nito? Ang Pinoy, kapag may panauhin, makikita at mararamdaman mo, una, ang mabuti nila at mainit nilang pagtanggap. Pangalawa, yung maayos nilang pakikitungo o pakikisalamuha sa kanilang mga bisita. Unang beses mo lang makita, pangalawang beses mo man makita, matagal mo mang hindi makita, pero hindi nababago sa katangian ng isang Pinoy na siya ay may mainit na pagtanggap sa mga panauhin. Ito po ang una, no, natin bigyan ng inspirasyon. Hospitality is a matter of love. Ibig sabihin, minsan kasi kapag may nagsabing darating, aligaga tayo. Teka muna, wag muna, maglilinis muna ako ng bahay. Nakakahiya. Teka muna, wag muna, magpapalit muna ako ng kortina. Teka muna, wag muna, magpo-florowax pa ako. Kaya nga, yung pagbisita, minsan napupurnada pa. Bakit? Dahil hindi handa yung binibisita. Kaya nga, yung pagkakataong ito, ang kagandahan sa tinatawag na presensya at diwa ng pagiging hospitable ng isang Pinoy, yung magkaroon ka ng bisita na hindi mo inaasahan. Pagkita mo pa lang sa pinto ng bahay, ano agad ang sinasabi ng Pinoy? Pasok ka. Pasok na. Tara na, halika dito. Ikaw naman, hindi ka naman nagpaabiso. Saka mo palang sasabihin nyo sa loob mo. Pero ang kagandahan dito, nung unang kita mo sa bisita mong hindi mo inaasahan, ay pinatuloy mo agad siya. At ang isang napakagandang diwa ng pagpapatuloy at pagkakaroon ng hindi inaasahang bisita, aminin po natin, may galak sa puso natin.
Bakit? Sapagkat lalo na dito po sa probinsya, yung bisitahin ka ng isang taong hindi mo inaasang pupunta ay parang nakaka-uplift ng iyong pagkatao. Sasabihin mo, salamat sa Diyos, naalala mo kami. Salamat sa Diyos ay talagang mahal na mahal mo kami kasi naalala mo kami, binisita mo kami. Yan ang isang magandang handog ng magkapatid na ito sa atin. Yung pagpapatuloy, nakita mo si Marta, no? Siya ay aligaga sa pag-aasikaso sa Panginoon sa pagdating nito sa kanilang tahanan. Kaya nga, nakita niya yung kanyang kapatid na si Maria, hindi siya tinulungan, iniwanan siya. No? Nagluluto, naglilinis, naghahain, nagwawalis, lahat na sa kanya. Kaya nga, ang sabi niya sa Panginoon, Panginoon, sabi niyo naman kay Maria, tulungan naman ako. Ay ako na lang po lahat, ganito. Yeah. Pero hindi siya nagrereklamo sapagkat ang punto niya, nais niyang pagsilbihan ang Diyos. Amen? Kaya nga po, ang nakakatuwa ngayon sa inspirasyong ito na ating pinupunto sa selebrasyon natin ngayon ay ang pagtanggap. Ngayon po, takot ang taong tumanggap ng bisita. Bakit? May COVID. Baka mamaya, magpatuloy ka, may sakit pala yung pinatuloy mo, nalintikan na. Ang imbitasyon na at paanyaya ng pagpapatuloy ngayon, una, ang patuloyin natin ang Diyos sa buhay natin. Pangalawa, yun ang isang hamon sa atin, na sa kabila ng banta ng panganib at sa kabila ng banta ng ating takot, paano natin isasakripisyo ang ating mga sarili sa pagtugon sa panawagan ng ibang tao. Kagaya ng ginawa ni Marta. Minsan kasi ang pananaw natin kay Marta, parang hindi niya pinili kung ano ang importante o ang mahalaga. Pwedeng questioning ang kanyang hospitality dahil ito ang isang magandang biyaya na nakita ng Diyos at nais ipagawa ng Diyos sa ating pong buhay, sa buhay at punto natin ngayon. Ang pagtanggap. Pangalawa, huwag tayong magkukumpara ng mga gawa ng bawat isa. Comparison trap is a trap. Ang mga nanghahamping, walang makikitang mabuti. Ang makikita lagi nila ay ang pagkakaiba o ang kamalian. Kapag ito ang nangyari, hindi mo maiisip ang kabutihan ng isang bagay na iyong ginawa. Inggit ang mamumutawi. Kaya nga, huwag mangungumpara sa trabaho mo at trabaho ng iba. Maaring ikaw ay magaling umawit, umawit ka. Maaring ikaw ay magaling magluto, magluto ka. Ikaw ay magaling magsalita, magsalita ka. Ikaw ay magaling kumanta, sumayaw, gawin mo ang mga bagay na yan. Ngunit ang isang bagay na meron ka ay huwag na huwag mong ihahambing sa kakayanan at kapasidad ng iba. Sapagkat wala kang makikitang maganda dito. Ngunit anong tinuturo ng Ebanghelyo natin at ang kwento ng magkapatid na si Marta at Maria? Pinahahalagahan ng Diyos ang layunin at tungkulin, kakayanan ng bawat isa sa atin. Si Marta, ang kanyang kakayanan, paglingkuran ang mga bisita sa pamamagitan ng kanyang lakas. Kasi kung hindi ka malakas, hindi ka makapagluluto, makapaglilinis, makapaghuhugas. Pero si Maria, ang kanyang kakayanan ay makinig sa salita ng Diyos. Ang dalawang ito'y magkaibang tungkulin. Ngunit, hindi natin masasabing higit ang isa. Sapagkat ang tao'y may kanya-kanyang kakayanan. Ang tao'y may kanya-kanyang layunin at hangarin sa buhay. Kaya nga, ito yung maganda na ipinapakita ng Diyos sa atin ngayon po.
na sa kabila ng ating pong pagkakaiba-iba, may kapakinabangan ang ating mga sarili sa pamayanan, sa simbahan, sa pamilyang ating pong kinabibilangan. At ang pangatlo, kagaya ng buhay, dapat alam natin ang ipra-priority natin. Alam natin kung ano ang prioridad natin. Dito papasok ang aral at turo ni Jesus kung ano ang mabuti. Ang makalupa o ang makalangit na hangarin. Hindi po masamang maglingkod. Pero isipin natin na ang ating paglilingkod ay para sa ating paghahanda papuntang langit. Ang pinili ni Maria ay higit na mabuti sa harap ng Diyos. Bakit? Sapagkat binuo niya ang koneksyon niya dito sa lupa hanggang sa koneksyon niya papunta sa langit. Ugnayan. Pero hindi rin man natin pwedeng sabihin, hindi rin bumuo si Marta ng kanyang ugnayan at koneksyon papuntang langit sa pagsisilbi. Hindi po. Parehas silang bumuo ng kanilang ugnayan papunta sa langit mula dito sa lupa. Ano pong sinasabi nito? Minamahal kong bayan ng Diyos, mga kapatid, ang buhay po natin dito sa lupang ating ginagalawan ay isang mapakatinding preparasyon. Ito'y isang napakahaba o maikling paghahanda ng ating mga sarili papunta sa langit. Piliin natin kung ano ang uunahin natin. Piliin natin kung ano ang higit na may kahalagahan na magpapakita ng kahalagahan mo bilang isang tao dito sa lupa. Nakita po ni Marta na ang kanyang kahalagahan ay nasa pagsisilbi. Nakita po ni Maria ang kanyang kahalagahan ay nandoon sa pakikinig sapagkat itong dalawang bagay na ginawa ng magkapatid ay ang mabisa nilang pamamaraan at mabisa nilang pag-iisip para maabot at matanto ang langit. Kaya nga po, sana o nawa sa buhay natin, isipin po natin ang kapakanan hindi lamang ng ating sarili dito sa lupa, kundi ang mabuting kapakanan ng bawat isa sa atin pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa. Kaya nga sa ating pagbasang napakinggan, alam ni Marta at ni Maria na walang po pwedeng magpanumbalik sa buhay ng kanyang kapatid na si Lazaro maliban sa kapangyarihan ni Jesus na Diyos. Kaya nga, hiniling ng dalawang ito sa kanilang Panginoon at Guro na ibalik ang buhay ng kanilang kapatid na si Lazaro. At ito po ay hindi naging imposible. Bakit? Sapagkat ang magkapatid na ito'y bumuo hindi lamang ng ugnayan at pakikipagkaibigan kay Jesus dito sa lupa. Ang kanilang pananampalataya sa Diyos na ito ay aabot hanggang langit. Kaya nga, nabuhay muli si Lazaro. Kalinsabay nitong pangyayaring ito, bubuhayin din ng Diyos ang ating mga sariling pagkatao. Hindi na dito sa lupa kapag namatay tayo. Kung hindi, doon na po sa langit. Ito nawa ang maging tuntungan nating pong mga tao upang mapaabot sa ating araw-araw ang ginintuang kagustuhan ng Diyos sa ating pong mga pagkatao. Kagaya ni Marta at ni Maria, palalimin natin ang ating ugnayan sa Diyos. Amen. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato,
ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa kapistahang ito ni Santa Marta, alalahanin natin ang mga taong naglilingkod sa atin araw-araw at hilingin natin sa Diyos na ipagkaloob sa kanila ang mga pagpapala at biyayang nais nilang makamit. Ang ating itutugon sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, ligin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway tunay na maging halimbawa sa kanilang panalangin at paggawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ligin mo ang aming panalangin. Ang mga nanunungkulan sa bayan, naway tumupad sa kanilang mga tungkulin sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ligin mo ang aming panalangin. Tulad ni Marta, tayo naway magkusa at maging bukas palad sa pagbibigay ng kagalakan at ginhawa sa mga ipinagkatiwala sa ating pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga may sakit at matatanda, naway makaranas ng pangangalaga at pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga yumaong mananampalataya na naglingkod noong sila ay nabubuhay pa, naway umani sa langit ng mga bunga ng kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo sa Panginoon. Gayun din naman, alalahanin natin ang mga taong naglilingkod sa ating pong mga kababayan at mga kapatid na nabiktima ng sakit na COVID-19. Ang ating mga frontliners, nawa ay patuloy silang lingapin, proteksyonan, pagalingin ng Diyos sa kanilang buhay araw-araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, humihingi kami ng biyaya ng paglilingkod. Marapatin mo na ang aming buhay at gawain ay maging mabunga para sa marami upang kami ay makapaglingkod ng katulad ni Marta. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsuupo po ang lahat para sa pag-aalay. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, pagindapatin mong tanggapin ang kaloob ng iyong sambayan ng ibinukod ang aming pong buong sarili, isip, salita at gawa. Bilang pagpapabot ng aming taus-pusong pagpapasalamat at paghingi ng tawad, ito'y aming hiling, alang-alang kay Kristong aming Panginoon.
Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At Itaas sa sumayin, Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sangsinuko. Kaya't minabuti niyang siya ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Panginoon ko at Diyos ko. Ang misteryo ng pananampalataya. Kaya't sa pamamagitan, Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kay San Francisco, ang Santo Papa ng Roma, Jose Baldo, ang Patriarka ng Brazil, Joseph na aming obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo din naman ang aming mga kapatid na nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang Ama namin. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunguyan mo po ang aming pananampalataya. Huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon po. Mabuting kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon lagi nawa pong sumainyo. At sumayin. Magbatian tayo at magangad ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayo pong lahat na inad sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Panalangin para sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Katamis-tamisang Jesus Nazareno, Diyos at manunubos ko, na naglalakbay sa Kalbaryong pasan-pasan mo ang krus na pagpapakuan sa iyo. Ako nga bang makasalanan na naging dahilan ng iyong di masayod na hirap, ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat, na bilang maamong kordero, ay buong hinahong tinanggap mo sa ibabaw ng iyong balikat ang kahoy ng iyong kamatayan, upang doon mawakasan ang aking mga kasalanan at ng sandaigdigan. Patawarin mo ako o butihing Jesus. Inaamin ko ang aking mga sala, at ako'y nananalig na dahil sa kabutihan mo walang kahulugan, ay hugasan mo ng iyong dugo. Iniibig kita ng higit sa lahat ng bagay. Ipinangangako na ako'y magiging matapat hanggang sa oras ng aking kamatayan. Patnubayan mo ako, Diyos ko, ng iyong biyaya, at ihatid mo ako sa landas ng iyong mga utos, diyan sa iyong langit na kaharian, Shanoa. Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit, upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanuno. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael, Arkanghel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Santa Marta. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa bisa ng aming pinagsaluhan, ang katawan at dugo ng iyong buting anak na si Jesus, pagindapati mo kaming turuan ng aral na bigay at kaloob mo sa pamamagitan ng inspirasyon ni Santa Marta, aming at butihing mong lingkod. Pagindapati mo kaming maging bukas at handang tugunan ang mabuting kalooban mo. Ito'y aming hiling, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Bago ko po igawad ang huling pagpapaspas, maraming pong salamat sa mga tao sa kabila ng ating pong banal na Santa Misa, ang ating lector commentator, Sister Myla, ang ating sakristan, Brother Deacon, ang Servant for Christ Youth Choir, maraming pong salamat. Kay Nanay Soli po sa lahat ng intindi ng ating mga gamit sa Santa Misa, kay Kuya Dave sa ating pong sounds at light, at gayon din po sa ating administrator ng Santuario de Cristo Rey, ang responsible po sa ating pong live YouTube and Facebook streaming every Wednesday, Friday, and Sunday po. Brother Jodel and the rest of the Pastoral Council, maraming pong salamat.
Ngayon din po, marami rin pong salamat sa pahintulot po ng ating pong samang di anak ng Nazareno sa buong pamunuan at membro sa pagpapagamit at pagpapatuloy po sa atin po dito po sa Formation Center na pinagdadausan po ng ating pong Santa Misa. Maraming pong salamat. At sa inyo pong mga kasama po namin, kabahagi namin dito at doon po sa inyong mga tahanan na nanonood po ngayon via live Facebook and YouTube stream, marami pong salamat sa inyo. Manala, sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo po kayong taglay ang pag-ibig, awa ng poong may kapal. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang ating poong Jesus Nazareno. Palakpakan natin ang mahal na Inang Birheng Maria, si San Jose na kanyang esposo, si Santa Marta. Awitin natin ang pangwakas na awitin.